po sa atin yan. Maluwag naman po tayo pero makakapagtrabaho naman dito kasi kapag nalagyan nila ng ilaw tong pagdating dito, ibang pin light yung gagawin. Sa second floor, bali sa second floor, ang pin light natin doon mga 8. Kaya ng ganitong mga division. Dilig dyan kapag nakasara yung mga pintuan, kaya may ilaw din dito. Ating metal framing na 30 cm. Yun, iiwasan natin yung kung sa center light kasi bitin pa po sa pailaw kung center light na. Sa pader, lalo-lalo na kapag meron siyang at least 2 layer po ng open shelves na po palagyan po ng partition to or palagyan ng mga masilya yung pader. Tapos may gagawin na alagyan sa header. So let's go, tara! Mga Karaos, good morning po, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bermans na ho, September 1, araw po ng linggo. Bali ngayong araw po ng linggo, meron po nag-presentang pumasok, pandagdag daw po ng kanilang budget. Dito naman po sa atin, okay naman po sa atin yan, maluwag naman po tayo. Pero mas maganda pa rin kung meron pong pahinga. Sa loob ng isang linggo, may pahinga na isang araw. Yung mga bahay naman po ng ating mga manggagawa dito, walking distance na sa Lumina. Kaya yung iba, mas pinipili na lang pumasok dahil mas magastos daw. Kung nasa bahay lang daw sila, mapapainom lang tsaka mapapagastos. So depende naman po sa kanila yon. Sila naman po yung humahawak ng mga desisyon nila. Tapos ito, magbibigay din tayo ng update dito sa project natin na inner unit na Mia dito sa phase 1. Check natin yung mga nagawa na po doon. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. And enjoy watching po. Let's go, tara. Okay, dito na tayo. Sa mga pumasok si Bilog. Good morning, Bilog. Good morning. Good morning. Morning, good morning. Saka si Adonis. Morning. Yan, bali silang dalawa lang po yung pumasok. Kami dala tayo ng ilaw. Yan, magbibigay tayo ng instruction sa kanila kung saan may kakabit tong mga to. Yan, bali mga pin light po to. Pin light para sa PVC panel. Itong PVC panel, magandang kabitan talaga ng pin light to. Lalo-lalo na kung yung design nya hindi masyadong nakikita yung dugtungan. Kasi may mga pin light na maliliit, may pin light na malalaki. Minsan tinatamaan po ito, itong edge. Yan. Kapag may mga dugtungan na medyo may groove sila, may lubog, yun, nakaka-apekto yun sa installation. So dito naman yung ating mga PVC panel halos flat. Nung ikinabit, ayan, hindi masyadong kita yung dugtungan. Okay, yung update dito, yung sa cove ceiling. Itong pagpasok nila ng linggo, yung nag-decision silang pag pumasok ngayong linggo, malaking tulong to sa mga line-up natin. Kasi kahit pa paano, kung sakaling matatapos po nila to ngayong araw, so dire-diretso na to para sa mga installation to. Kagaya ng tiles, mga preparasyon. Ayan. Yung dala nga po pala natin na mga mga pin light para po na to sa buong bahay. Tapos syempre meron pa yung mga track light dito, may center light pa. Importante rin na malagyan ng ilaw yung mga kisame, just in case na kagaya nito sa PNB, mag-install na ng tiles dito, medyo madilim, di ba? O kaya magpe-prepare ng mga masilya para sa pintura. Makakatulong po yung liwanag ng pin light. Yan. Dito naman may bintana. May pagkakataon kasi na yung panahon natin laging makulimlim. Kaya nangyayari, madilim. Ngayon maganda. Maganda yung weather natin. Medyo maliwanag. Yan. Pin light. Tuturo ko lang sa kanila kung ano-ano yung lalagyan ng mga pin light dito. Pagdating dito, hard duplex na lang yan. Kaya meron pa tayo. Saka dito, hard duplex. Saka dito sa entrance.
Yung handamya na ginagamit namin dito, gawa po siya sa coconut lumber tsaka sa pinulik board. Yan yung mga tira-tira namin pamorma. Tapos ayun, sinasapinan na lang po namin ng karton. Itong karton is yung sa karton ng ano yan, no? PVC panel. Ayan, hindi namin tinatapon yan, no? Magagamit para hindi masyado magasgasan po yung ating mga tiles. Tapos ito, binigyan ko na sila ng instruction dito. Yan, meron naman kami sinusundan dito regarding po dun sa mga installation po ng ilaw. Yan, bali meron tayong mga pin light dito. Ang importante sa amin ngayon na malagyan to. Itong TNB. Tapos ito, maliwanag naman dito. Kahit mahuli na to. Makakapagtrabaho naman dito kasi kapag nalagyan nila ng ilaw tong living area, madadamay na po sa liwanag to. Kasi nagkulang kami na binili na mga pin light. Kulang tayo. So kulang tayo 4 na piraso. Kaya ito, sakto, 4 na piraso rito sa may kitchen. Tapos ilan sa mga ilaw dito na gagamitin, siguro meron kami center light isa sa sala. Doon din mga 2, tapos puro track light na lang po yung ibang part. So yun na lang yung mga kailangan namin ng ilaw dito na kahit huli na. Kahit sa huli na po natin ikabit. So yan, nakapagbigay na ako sa kanila ng instruction. Pati dito sa cove ceiling. Ito nga po palang cove ceiling, hindi siya equal na malalagyan ng pin light kasi meron tayong ano rito, TV console. Pagdating dito, ibang pin light yung gagamitin namin, yung maliit para sa design ng ating TV cabinet. Sa TV cabinet naman, ito na yung magiging header natin. Itong cove ceiling na gagawin namin. So, ito, babalik ako rito mamaya. Malalagyan nyo tulog ng ano, ilaw. Itong mga ibang ceiling, malalagyan niya. Sige. Ayan, babalik tayo rito mamaya. Check natin yung mga installation dito. Yan, iniwan na natin. So, okay na. Pati sa second floor, bali sa second floor, ang pin light natin doon, mga 8. Pag akyat sa taas, ay akyat ulit tayo. Naglagay na kami ng markings dito. Yan, pag akyat, laging may ilaw dyan. Yan. Pag nagpagawa kayo ng ganitong mga division, kwarto, lagi may ilaw pag akyat dito. Tapos dito naman, syempre madilim dyan kapag nakasara yung mga pintuan, kaya may ilaw din dito. So, 2 na. Ito naman po kasi ano to, tawag doon, pendant light. Tapos ito yung pinaka master's bedroom, bali 4 na pin light, tapos may isang center light. Sa paglagay namin ng pin light, ang iniiwasan dito yung ating metal framing na 30 cm. Yun, iiwasan natin yun. Kasi pag binutasan natin yan, baka metal paring makita natin dyan. Hindi natin pwede yung tanggalin. So, pin light, kailangan mailubog natin, may pasok natin sa ceiling. Tapos, ang isang iiwasan natin, kung may cabinet. So, may cabinet dito. Tapos dito may aircon, okay lang. Hindi naman yung basta-basta tatamaan. Kasi yung usli naman ng aircon, naglalaro lang naman sa 20 cm. Tapos dito rin may 2 pin light pa bukod sa center light kasi bitin pa po sa pailaw kung center light lang. Tapos dito hindi naman nakalakihan yung dimension ng kwarto. Kaya okay na yung isang center light lang. Ayan, bali iwan na po muna natin sila rito. Then mag-update naman tayo dun sa nagawa dun sa phase 1 project natin ng isang milya. Yan, babalik na lang ako rito sa mamayang hapon para makita yung mga nagawa nila rito. Dito na rin tayo sa phase 5. Ayan, dinaanan ko na rin yung bagong project namin dito. Bali, dito nga pala sa bagong project namin, hindi ako nag-aalok na magpapasok dito. Kailangan nila ng pahinga kasi mabigat na trabaho po yung mga ginagawa ng mga mason natin dito. So, syempre, hukay, diba? Tapos nagbubuhat sila kaya kailangan din nila ng pahinga at lakas, no? Para sa susunod na araw, yan, trabaho uli. Okay, ito yung lagay natin dito. Yan, nabidyohan ko na to kahapon. Dinaanan ko lang uli kasi nag-aalala ako sa materialis natin. Okay naman dito kasi marami na nakatira. Ito, dito nag-aalala ako sa mga bakal natin dito. Ayun na. Magkano rin po kasi ang bawat isa niya, lalo na tong 16 mm, kulang-kulang ano po yan, kulang-kulang 400. Yun lang, yun lang yung update. Dinaanan lang natin, bali
Sa loob, nandiyan naman yung mga gamit natin, nakasafe, yung mga power tools natin nasa bodega kasi sino-surrender nila yan. Yan, tuwing Saturday, surrender, tapos kukunin na lang by Monday. Every Monday may meeting naman kami. Let's go, tara. Bali, ito, pagpunta natin dito, medyo sumama yung panahon. Nandito tayo sa phase 1. Ayan, dinouble check ko po uli itong unit kasi kanina sobrang lakas ng ulan. At napansin ko, maayos naman po siya. Ayan, maraming. Yan, napakaganda po talaga sa pader, lalo-lalo na kapag hollow blocks. Gagatlaan natin yung pader ng horizontal at meron pong pagsusuksukan yung ating wall flashing. So ayun yung resulta, walang katulo-tulo sa gilid. So sa mga nanonood dito, huwag kayong matakot na ipagawa yung mga ganong technique sa inyong installer sa latero o sa installer ng yero. So hindi naman ganong katrabaho yon. Ang magiging matrabaho lang doon kapag pinabend nyo yung wall flashing, huwag lang makalimutan kasi kailangan doon sa bending accurate po yung pagkakabend. Kaya ipabend nyo po yun sa may bendingan talaga ng mga flashing. So gumagawa rin ng mga gutter. Kasi kapag tao yung magbe-bend, hindi po maganda yung yung resulta. Kailangan dadaan siya sa machine. Okay, bali update tayo rito. Ito rin, tinitingnan ko kung magkakaroon siya ng leak problem. Kasi makaka-apekto po kasi yung mga leak problem sa wall finishing. Okay, ito na nga po pala yung ginawa natin na bar counter dito. Yan, minimalist lang, napakasimple. So ito yung dati niyang header o yung pader. Ginawa namin dyan para lumuwag ng ganito kaluwag. Binaklas po namin yung dating bintana dyan. Tapos tinanggal din namin yung dating hamba at saka yung pinto. Tapos gumawa kami rito ng parang floating shelves na header. Yan, parang pa L-type yan. Tapos kasabay na po niyan, meron siyang at least 2 layer po ng open shelves na floating shelves din po yung pagkakagawa. At least meron po siyang 3 layer po, no? 1, 2, 3. So meron siyang lagayan, included na po ito. Ito nga po pala is tiles lang. Kadalasan mas maganda ilagay dito is granite, quartz. Ayan po sana, pero syempre according lang tayo sa budget. Bali, dun lang po tayo naka-base. Bali, ito nga po pala is yung ordinary tiles lang na 60 by 60. Yeah, pagdating dito, pintura na lang po yan. Then, ito naka-wall fluted panel. Meron po tong abang na ilaw pagdating dito. Ito yung bar counter. May nagtatanong nga pala ng sukat nito, baka sa susunod na lang. Ayan, baka sa susunod ka lang kasi wala akong dalang metro. Pagdating dito, nilagyan na rin namin ng tiles to. Pati yung dulo at saka yung magkabilang gilid, para hindi napipinturahan. Tsaka syempre, hindi maiiwasan na hindi mabasa itong part na to. At least, hindi na mababasa yung pintura. Pagdating naman dito sa bandang likod niya, ayan, may 4 na open shelves siya dyan, na kahit papano, marami pa siyang mailalagay. Ito yung kitchen counter niya. Ito yung tiles na ginamit. Papansin nyo, wala pa siya mga butas. Gagrinderin na lang namin siya according dun sa sukat ng ating kitchen sink. Tapos ordinary lang po yung kanyang lutuan. Kaya nagabang na lang kami po ng butas dito para sa flexible. Ito yung 30 by 60 na tiles. Naglagay na rin kami ng tiles dito pataas. Yan, wala rin po siyang para tulo-tulo o leak problem. Ito nga po pala sadyang naka-wall tiles to kasi laundry area. So ang finish nito, bali ganito na lang. Pero kausapin natin si client, baka gusto niyang palagyan po ng partition to or ng sliding para mas maganda, para may privacy, hindi laging kita. Yan, pasusukatan na rin po natin to ng aluminum kitchen cabinet, powder coated white. Tapos smoke glass po yung kanyang panel. Tapos may gagawin pa po kami rito.
Ayan, sa installation halos patapos na to. Yan na lang, wall tiles na lang po at saka yung sa flooring. Dun din, flooring. Tapos may maliit na cabinet nga pala rito. Ayan. Ganyan na lang po siya, storage. So, 2 pinto. Then, pwede na po tong palagyan ng, ng mga masilya yung pader. Tapos may gagawin na nga dyan sa header. Ayan, dito. Check din natin. Yan, may mga pailaw na tayo rito. Kaya medyo maliwanag na. Yun, okay naman. Okay yung mga pader natin, yung bubong, ayos. Tapos dito, meron na lang pong isang ilaw yan. Apat na surface type, maliwanag na rin kahit papaano. Tapos yung liwanag niya, daylight and warm light. Kaya kahit papaano yun na nakaka-relax po sa mata. Yan, hindi po siya masyadong nakakasilaw. Paganda yung blended niya. Ito bali tricolor po yung mga ilaw dito. Tapos ito pendant light. Ayan po yung ating minimalist na bar counter dito. Mas lalong gaganda po ito kapag nalagyan ng wall fluted panel. Malagyan po ng ilaw. Ilaw dito, tsaka ilaw rin dito. Bale, ito muna yung update sa renovation natin dito sa phase 1 na isang inner unit, 36 square meter floor area. Tsaka yung lot area niya, 36 din. Bale, ito mga karos, ngayong hapon po ng linggo. Ayan, okay na tayo rito sa may phase 1. Yan, babalikan po natin yung dalawang kasama natin na pumasok ngayong araw dito sa phase 5. So, kakapasok lang ng balita. Merong bagyong paparating. Ayan, bali si bagyong Enteng yata, kung hindi ako nagkakamali. Ito, bagyo na naman. So, apektado yung mga trabaho natin na kagaya sa paggawa ng extension. Yan sa foundation. Ang lakas ng ulan kanina. Kaya kita nyo naman yung weather kanina na nag-intro ko. Compare ngayon hapon, napakalaki po ng pagkakaiba. Madilim, basa ang kalsada. At ito, maambon na. So samantalahin muna natin kahit medyo mahina ang ambon. Punta pa rin tayo rito para makapagbigay ng update. So let's go, tara. Okay, dito tayo sa phase 5. Kaya halos patapos na sila rito. Yan, napaka-importante nito. Meron tayong pailaw rito. Kasi kapag dating ng hapon tapos ganito pa yung weather, medyo madilim. Hindi talaga makikita. So ito yung ating mga pin light. Bali tricolor po siya. Yan. Yan, dito muna tayo sa daylight. Daylight ba ito? Ayan, ito yung daylight. Sidings na lang. Tapos halos tapos na to. Yan, sidings na lang dito. May cover pa yan. Tapos yung riser niya may cover pa yan. Yan, kahit pa paano, maraming salamat sa dalawang kasama natin na pumasok ngayong linggo. Baka sa susunod na linggo, pumasok ulit kayo. Oo, hanggat may pasok. Hanggat may pasok daw. So, ito. Strip lights. Mas ma-appreciate natin yan kapag may strip lights na. Tapos meron ng, ano rito, center light. So, ito muna yung update natin. Yung araw po ng linggo. Yan sa mga nagawa po rito. Papansin nyo lang, hindi na PVC panel yung nilagay namin dito. Sa hard deflex pa rin para mabuhay po natin tong itong accent natin dito sa gitna na ceiling. Kahit dito din. So para mas pansinin siya. Okay, napaka-importante po nitong pailaw natin. Yan, ito hard deflex na lang din to. Yan, wala pa.
Karos, hanggang dito na lang po muna yung update video natin ngayong araw po ng linggo. Maraming salamat po muli sa pagbisita. So nagpapasalamat din ako kila Bilog at saka kila Adonis. Lagi silang pumapasok ng linggo. So again, ulitin ko, wala naman pong pilitan yung pagpasok. So okay naman po sa atin na pumasok din ng linggo. Kasi kahit naman papano, nakakaluwag na rin naman po tayo dito sa oras pag linggo. Kasi kapag ka pumapasok sila, para na rin tayong may pasok din. Di rin tayo nakakapagpahinga. Pero okay lang din para kahit papano, nakakatulong naman po sa kanila kasi kailangan nila ng extra income. Ayun, kailangan nila ng sideline. Bale, ito mga karos, maraming salamat po sa walang sawang suporta dito po sa aking channel. Yan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Yan, let's go!